Alright, good day mga balbon. Dito tayo ngayon sa Mitsubishi. Dito tayo sa may Marcos Highway. Passing side na to, alam ko eh. So, dito tayo para tignan yung bagong Triton. Tara, samahan nyo ako. Wala pa ako nakikitang nagre-review nito na ganitong kulay. Kulay pula. This is a GLX automatic. So, pagbukas mo pa lang, tol, masasabi ko na maganda. Nagustuhan ko siya. In terms of, may leather siya kagad dito sa gilid, oh. Dito pa lang sa pintuan, and then may stitching na siya, white stitching. So nagko-complement dito sa may, ito gusto ko to, itong pangbukas ng pintuan niya. Para siyang aluminum, pero plastic daw to eh. And then mayroong carbon fiber part dito, and then ito soft touch na leather. So yan oh, ganda oh. O pagka sumakay ka, oh, yan. Alright. Oh, pakinggan natin kung anong tunog ng pintuan. Okay. Well, Mitsubishi. So, well built naman to. Yan. So, makikita natin. I dig the steering wheel. Gusto ko yung steering, yung design niya, especially itong dalawa na to sa baba. Gusto ko tong ano na to, design ng steering wheel. So, black out, almost black out, may mga silver ng konti para mag-match dito sa door, and then some parts here. Yan, ito yung controls niya ng aircon, and then you have physical buttons here, knobs. Well, ano naman, pagka pinindot mo, maganda sa pakiramdam na alam mong tatagal, kumbaga. And of course, ito, madalas na nasisira sa Mitsubishi ay itong mga vents na to. So, on this one, ayan, mukhang matibay naman siya. Mukhang tatagal naman to. And then, infotainment, sa natin, yan o, ganda ng, ano niya, ng display niya, Mitsubishi Motors. Yan. Okay. Tapos dito sa gitna is yung analog. Gusto ko din yan, yung analog. And then meron siyang digital display sa gitna. Ayan o, may cruise control, turn signals. Wow. Ang lutong nung ano, ang lutong nung tunog. Of course meron siyang, yan, lagayan ng salamin. Stig. Yan. Tapos yung salamin niya, ayan, ibay din yung ano, ganda ng pagkakagawa. Ganda yung material. So, ayun lang yung, hindi kasi, ngayon pa lang ako nakasakay sa pickup ng ganito. So, tingin ko, malaki. So, nung pagsakay ko pa lang, sabi ko parang ang laki. Eh, kasi nga, hindi pa ako sanay. So, gusto ko talaga mag-test drive. However, may different dates daw sila. Pero, eventually, magkakaroon naman ulit ng, ng test drive event. So, yun, pupuntahan natin yun para ma-testing natin to. However, right now, ano lang muna tayo. Quick check-up lang. Okay, so ito, meron siyang glove box dito na dampened up. And then, isa lower. Upper and lower. So, madami siyang storage. Ayan. Okay. Okay. So, komportable yung upuan, gusto ko yung upuan niya. And then this is fabric hindi pa siya leather. So nung una, akala ko mababa. Yung pala, meron pala siyang seat height adjustment. Manual nga lang, pero okay lang. Ayan o, di ba? So kung medyo maliit ka, hindi kasi ako komportable ng mababa, so ma-adjust mo siya. And then of course, meron siyang incline and recline. Yan. So, ma-adjust mo siya kung ano yung reference mo. Driving reference. Alright. So, let's check out the back. Yung para sa pasahero naman. Dito sa likod, ito lang part na to yung soft touch leather. And then may fiber effect dito. And then the rest, hard plastic na. Okay. Kung akit ng mga bata, mayroong stepboard. Meron ding grab handle dito para madali kang makapasok. Yan. Yun. Alright. Okay. Ito na yung driving position ko. In-adjust ko kanina.
So, tignan. Ang luwag oh, sandangkal. Oh, di ba? And tingin ko kung kung babiyahe ng malayo, mga malayo ang biyahe, tapos nandito ako sa likod. I think I will be comfortable. However, syempre yung ride niya, hindi pa nga natin na-test. Pero space-wise, sa comfort niya ng upuan, I think this will do. The same nga, meron pa pala dito ang center armrest. So, meron din yung bukasan dyan, malalim din. Yan. And then, meron din siyang armrest dito sa gitna, sa likod. Dalawang cup holders. Yan. Alright. O, tignan natin yung sa likod. Isa sa mga napansin ko talaga dito, ito. Sobrang laki nito, yung takip ng tangke ng gasolina. Laki. Alright. So, ito mga halogen bulbs lang yung ZLX. I'm good with it. I'm fine. Hindi ko naman kailangan ng LED. And then, maganda dito, may backup camera na siya kagad. Eh, no? O, di ba? Backup camera siya. And, lapad eh. So, and this comes with stand, nakita mo, bigat. Hindi. And, yung weight niya kasi, syempre, will show, yung materials na ginagamit. So, I think, quality talaga to. So, it comes with the standard bed liner. Nakalagay doon, Mitsubishi. And then, meron ding anchor points, 4. Actually, 6 pala. Meron pa ba dito? Wala na. 6 na anchor points para kung maglalagay ka. So basically, kung bibili ako nito, magagamit ko siya, sasakay ko yung motor ko si Frankie. Di ba? Pwede, dami mong pwedeng ilagay. Actually, pagka-camping nga, naisip ko, pwede ka na maglatag ng tent na nga lang dito eh. Maglalagay ka na lang ng para you're off the ground, nasa taas ka kahit pa paano. Eh kung budget ka pa, wala ka pa namang pambili ng rooftop tent, di ba? Pwede na siguro muna yun. Bili ka lang ng tent na sabihin natin worth 5K. Kung tingin mo na susukatin mo kung kasya dito, meron ka ng magandang tent. Eh, meron ka na tutulugan sa camping, di ba? Hindi na kailangan na bumili pa. Mahal kasi yun mga 100K. It's around 100K ata. Yung ganun. O, di ba? O, solid. Yan. And then, it comes with 18 inches na aluminum wheels, and the tires are 265/60 R18. So it's a Geolandar Yokohama na gulong. So I think gusto ko yung design nito, yung design ng niya, ng rims niya. Mas bumagay siya sa boxy look. Bumagay siya dito sa boxy look ng Triton. And then yung mga ang laki. Solid tong door handle nila. And then syempre yung side mirrors. Oh. Pero kung ako tingin ko, ko to, iba-blackout ko yan. Kasi mas mahilig ako sa mga blackout. Kaya ang gusto ko yung harapan, itong front niya, kasi nga matte black lang siya, hindi siya chrome. So mas gusto ko yun. Millennial ba tawag din pag ganun? Ganun na ba yung mga millennial mahilig sa mga blacked out? Kasi mga 90s mahilig sa mga chrome di ba? Dati sa mga Pajero, ganyan, chrome. Pero in person, ang laki niya. Ang laki niya. Tapos gusto ko na talaga siyang ma-testing, ma-drive para ma-share ko sa inyo yung experience kung ano yung dating niya. Kasi truck nga to eh. This is a truck. So, different yung ride niya kay Pido dun sa Ertiga natin. So, titignan natin kung ano yung magiging experience natin dun. So, hintayin nyo yung episode natin yun. So, for now, ito lang muna, quick walk around and review kung ano lang yung mga napansin natin. Yan. So, abangan nyo yung susunod nating episode with the test drive of the 2024 Mitsubishi Triton. Alright, so dito pala yung bukasan niya ng nakala ko dito, ito pala yung sa fuel tank, and then ito yung sa hood, sa ilalim. Yan, silipin natin. Okay, so tignan natin yung
ano niya, engine bay. Bigat. Okay, so this is a new engine. Malaki. Siyempre, may cover to eh. Hindi natin makita ng maayos yung ilalim. 2.4 liter turbo diesel engine ang nakalagay dito. And 6-speed automatic transmission. So, malinis. I mean, malinis. Siyempre, bago to eh. Pero, I mean, yung layout niya, yung pagkaka-layout ng makina at saka ng mga components, mas maayos ang pagkaka-layout niya. Yan. Plastic yung radiator. O, ito yung turbo. Yan. Nice. Laki. So this variant, the GLX two-wheel drive automatic, is priced at 1,383,000 pesos. Nilagay siya ni Mitsubishi sa gitna ng mga katunggalidin ng mga pickup trucks na automatic. I'm really impressed sa mga changes niya, exterior man or interior, versus dun sa outgoing na Strada. Kung interesado ka talaga sa Triton, I would suggest go to the nearest Mitsubishi dealership to see it up close and personal. Trust me, mas ma-appreciate mo talaga siya in person. With the brand's reputation and reliability pagdating sa ganito mga sasakyan, mapapaisip ka talaga kung gusto mo ba talaga yung US made na super techy. Anyway, iwanan ko na sa inyo yun. Tara mga balbon, sa tagumpay!